Nagluluto ako ng ng pangbukas na, pero nakita ko kasi may konti pa akong ano tawag dito? Kamote. So, fry ko lang itong natirang kamote at makain-kain bago ko lutuin yung dapat kong lutuin dito sa pan na to, para habang malinis pa yung pan. So, this is my favorite Japanese sweet potato. Ready na yan. Luto na yan siguro. So, eto na. This is the thinly sliced beef na nabili ko sa Costco. I-fry ko siya dito. Marinated siya sa salt, pepper, konting sugar, at lemon. Maganda yung ganito kasi saglit lang luto na. Remember the other day ay ang niluto ko naman yung thinly sliced na pork. So this one is beef naman. So parang para siyang tapa type. Mas-sugar siya ng konti. Kasi pantapa naman talaga yung ginawa ko. Kaya lang naisip ko, pwede pa ang gawing ibang luto. Maganda yung ganong beef. It's actually $40 ang isang pack. Malaki siya. Pero, ito may kalahati pa. Pero, sa freezer, meron pang ganitong karami. Itong tira at itong nasa pan. So, marami siyang pwedeng lutuin na ulam, iba-iba. Pwede rin siyang pang-wrap, yung mga tortilla wraps. Kita ba? Mas kita kaysa bukas yung ilaw. Tingnan nyo, Kita ba? Pwede rin, di ba? Sige, ganyan na lang. So, once na nag-water to, katulad ng tip ko dati do sa pork, set aside nyo itong mga beef or alisin nyo para matuyo muna yung water bago kayo magluto ng iba. Idagdag yung ibang ingredients. So, ano ba ang ingredients na isasabay ko dito? Wait lang kayo. Mas madali sa akin nagluluto sa gabi kaysa sa umaga kasi minsan not feeling well sa umaga. Katulad ngayon, paiba-iba panahon, di ba? Ayan, set aside ko muna. Pwede ko naman siyang alisin dyan. Kaya lang, kukuha na naman ako ng pan. Kumuha na nga tayo. Hindi pa siya fully cook ha.
konti pa. Pero, okay na muna yan kasi lalagyan pa natin yan ng ingredients mamaya. So, mamaya na kayo mag-season pag malapit na siyang maluto. O kaya yung beef pagluto na. Pwede na natin lagay yung bawang. Standard ano ko na to yung pagluto. Kahit parang stir fry lang. Syempre we want madaling iluluto, diba? Kaya very useful ang mga ganito. Kasi nga, ano siya, madali siyang maluto. Ay, sorry, hindi ko pala nailagay. Nako, ay naon ang camera. Anyways, nilagay ko na nga yung beef. Tapos tinikman ko, maalat pa siya. So, naglagay ako ng sugar kasi gusto ko, ang lasa niya ay yung parang pangtapa. Maasim na siya dahil sa calamansi. So, depende sa inyo. If you want it medyo maanghang, you can add chili flakes. You want more matamis, add sugar. You want more maalat, so pwede kayo maglagay din ng soy sauce. Tikman natin ulit. Okay. Ito na yung gusto kong lasa. Tapos, lagyan natin ng mushroom. Diba? Buti na lang sinilip ko yung phone ko. Nakasarap pa pala yung ano. Ang mushroom naman saglit lang niluluto. No? Depende if you want portobello mushroom, if you want shiitake, if you want the canned button mushroom, that's okay. But this one is the fresh one. And lastly, add natin to. Mag-add lang ako ng konting peanut oil. Optional. Pwede kayong maglagay ng sesame oil. Optional din. Huwag na maglagay po ng oyster sauce kasi may alat na siya. Itong asparagus na to nasa $5 plus daw. Marami ka pang natatanggal sa tabi, diba? Kasi nga, pag yung ano siya, yung dulo kasi is matigas. And do not overcook this. You can actually eat this raw, but since ihahalo natin sa ulam para hindi naman siya mapanis-panis. Oh, diba? Ganda, oh. Naluto ko na yata ito dati. Yo. Okay, this is it. Tapos na yan. Patayin na natin. Okay, so this is another easy cooking. Thinly sliced beef with mushroom, asparagus, and garlic.